Bumalik. Ang laki na niya. Taba. Pinapakain ng kapitbahay ko. Ayan. Pero medyo wild pa rin ang dimungkog na to. Pinakain ko ng dami ko kasing binili, diba po? Hindi naman. Mas 2 months, 3 months. Hindi bumalik. Laki na. Sila. Trakaris. Si Trakaris. Trakaris. T'as pas faim, toi? Hein? T'as faim? Hindi nagutom. May nagpapakain na kasi sa kanya. Pero ang ganda niya talaga. Grabe. As in. Si Frank, makikita niya si Trakaris. Sabi niya, anong ginagawa nito? Ay, natakot. Ang taba na, oh. Taba na. Si Frank dumating. Ming! Alis na si Trakaris. Takot kay Frank. Psst, Frank! Frank! Dut! Uy, ligromat no. Ha? Ilibo pakot bifo Pump ng gas kasi naubusan po kami. Bali, yung barbecue po kasi namin sa labas, yan din po yung ginagamit. So, bali, nung pinagawa namin yung kitchen, actually, hindi namin panalitan yung doors nung binili namin, no po. So, bali, ang ginawa namin, pinapalitan lang namin to. Ginawa naming wood. So, pumunta po kami sa IKEA. Tumingin po kami ng parang maganda sa kitchen. So, nagustuhan ni Frank yung black tsaka wood na po. So, pero nakapag economy po kami. Di kami masyadong gumastos ng malaki kasi yung wood ng mga cabinets na yan is made in Germany. Yun po yung origin nito ng bahay. So, ang ginawa po namin, sabi nung gagawa, yung parang si Papa yan po, binist po siya talagang ang artisanal po siya ng mga wood. Sabi niya, i-conserve natin yung mga cabinets, papalitan lang natin yung kulay na kung anong gusto niyong kulay para hindi masyadong magastos. Pati nga to, hindi niya tinapon. Sabi niya, ang ganda rin nung ito. Gusto kasi sanang palitan to. Sabi niya, baguhan lang niya daw yung kulay. So, ganun po yung nangyari. Kaya hindi kami masyadong pero naging parang almost 4K din po yung nagastos namin. Pero kung pinalitan namin at baka umabot ng 10. Kasi syempre, double work. Tatanggalin niya, babaklasin niya. Syempre, magbabayad ka po, no? Then after, bibilin mo yung materials and all that. So, ang ginawa niya, dati kasi dapat may cabinet dito. Tinanggal niya para maitago to. So, doon siya. Ito, para hindi siya kita, no po. So, yun ang maganda. Today, po tayo? Bago naman tayo. Tapos ito, binili namin to din. Parang nagkataon lang kasi ito yung damit namin nung nasa military pa po kami, no? Kasi si Frank, for a small information po ng mga nanonood, bali, for 20 years, sa parang military home po kami nakatira kasi dapat sila ang bahay ng mga gendarmerie is katabi lang ng office kasi 24 pagka naka-on call po sila is 24 hours. So almost 20 years kaming nakabara yung bahay namin nasa loob ng military kaya very secured na po.
kahit umaalis kami ng Pilipinas, so, bukas lang yung pinto. So, anyway, now it's different na po. Hindi kami sanay na may kumakatok, may nagdo-doorbell kasi nung nasa military nga po kami walang nakakapasok. It's forbidden na may pumasok na po. Pwede kang pwede ka nila talagang hulihan at kasuhan kasi bawal talaga pong pumasok sa any military, parang kasi yun, parang secret kasi siya na po. So anyway, nung binili namin yan, kaya ang dami po namin gamit gawa nung binili namin itong bahay, ang dami rin lahat hindi kinuha. Then after kami marami din gamit. Then that time meron din po kaming apartment na pinarirahantahan na tuwing vacation. So binenta namin yung para bumili ng bahay. So nagka-accumulate. Pero ang ginawa ni Frank, binibenta niya po, binenta niya. So almost malaki din po yung kinita niya. At least na ano po namin yung mga gastos namin sa gamit, kahit mga 50% na lang yung at least mayroon pa rin po siyang na kasi syempre pagka nag-retired ka na po ay maliit na lang po yung sahod mo. Hindi na ganun kalaki when you're working. Mag-aadobo po tayo. Kasi mamaya po ay panghapon ako hanggang gabi yung pasok ko. So, para si Frank, hindi na siya mag-iisip ko anong lulutuin niya mamaya. Kasi syempre si Sampo, ang balik niya sa may mamayang gabi na po. So, minsan mo rin din siya, baka hindi kumain yung bata. So, lagyan ko lang ng konting asukal. Tapos ito. Yan po pala, linagyan ko ng, nilarinate ko sa, yung pagbibili po kayo ng yung pang sushi na ginger. Diba may yon, may parang sauce, hindi naman sauce, parang tubig. Isang kasi mahilig po siya nun. Bumibili po ako nun sa Asian Center. Yan. Yung pang sushi po yan na ginger. Yung tubig yan, yung pinaka, yan. Yan po yung minarinate ko. Kasi ang sarap po yung lasa yan. Parang may patagili something siya na. A little bit sugary na po. So, si Sam kasi mahilig siya nun. So, may nabibili po ako yan 1.5 kilo sa Asian Center. So, yung panghilig niya, pag kumakain, gusto niya laging may ganyan kahit walang sushi. So, almost 4 euros lang naman yung, kasi pag bibili ka po ng maliliit na pack, almost 1 euro and magto 2 euro. Pero yun 1.5, magto 4 euro, parang 3.90, 3 euro and 90 cents na po. So, yun ang binili ko. Kasi ang bilis niya pong maubos. Tapos si Osh po hindi makaka-uwi ng 1 month kasi ang dami niyang exams. Kasi dito sa France, pag nasa university ka po, mayroon kang mga exams na very important. Kasi pag napasa mo yon, hindi ka na magpaparang backup exams. Kasi gusto niya magkaroon siya ng 1 month and a half na vacation. Kasi wala nang parang backup na exams na po. Pagka napasahan mo yon, hindi ka na mag-exam. So, talagang iniigihan niya po kasi medyo mahirap din pala yung Chinese. So, at least, magkakaroon tayo ng baka professor na Chinese, yung mga depends ko anong gusto niya for after. Pero sa tingin ko gusto niya maging prof sa mga university din. But, siyempre, kaya po kami masyadong hindi ganun yung gastos namin. Kasi medyo magastos din po yung studies ng mga bata. Although nakapag-prepare po kami, nag-ipon ako. Yun po yung sinasabi ko kay brother na po. Sabi ko, yung marami pang kinikita kasi 3 anak niya, farmer na po. Laanan muna ng pondo yung mga bata kasi 3 yan. Ang university, kakain ka ng siguro sa atin, million din po, no? So, if ever they want to be doctor or something. Pero, kasi si brother gusto niya parang maging businessman yung mga anak niya. Kasi mas malaki nga yung kinikita na po. But anyway, if ever they want to be someone, no? Engineer or something. Kailangan mo talagang anuhan din. I mean,
gastusan na po sa pag-aaral. Yan, so yan lang po yung ano natin, lalagyan ko po yan ng ano, nalagyan natin ng atay mamaya. Although ewan ko kung ihiwalay ko kasi si Sam, hindi, wag na nating isasama kasi sa medyo masela na po. Ihiwalay kong lutuin yung atay. Isa na tayo ng battery. So, papakita ko lang po, I love using oyster sauce ngayon. So, lalagyan natin. Lagyan ko po ng onions. Kasi adobo pong ano to. Adobong pili. So, may onions po siya. Parang pork steak na adobo. Parang ngayon. Alam mo kasi, pagluluto is, revisited na po. Ibig sabihin, ako, ang nangyari sa akin, kung ano yung meron ako, yun po yung nilalagay ko. Parang all revisited. Hindi mo na talaga yung nakalagay na ganyan, you follow every instructions mo kasi ngayon dinadagdagan na natin kung ano gusto nating gulay or something, which is free naman tayo. Anyway, marami pa rin po yung talagang de-follow yung ano kasi sa store, meron po, di ba nasa meat shop ako, naku, minsan po may mga client na they follow yung kung ano nakalagay sa recipe na po. Tanggalin daw yung ano, yung balat ng taba or gano'n. So minsan sasabihin ng kakulig ko, naku, wag mong i-follow lahat. Kalokohan yan, masarap yung may balat. Natatawa po ako. Kasi ganun po talaga yung mga French na halata ko. Kasi si Ma'am ganyan din. When they're cooking, they follow the recipe a la letra. Ibig sabihin, kung anong nakalagay, yun ang susundin nila. Pag sinabi nilang 20 grams, 20.5 grams, talagang susundin nila yun. Hindi naman siguro lahat. But anyway, in my experience, ang daming ganon. Siguro mga 70%, 80% na po. Balik tayo dito sa ating garden. Ang lamig po today. Yung hangin sobrang, it's like glacial. Ayan po yung sinasabi kong kale na shoe. Bali yung kinakain po yung leaves niya, no po. So, kale. K-A-L-E po yung ano niya. So, sa France po, hindi masyadong, alam ko sa England, sa Canada, kasi si Ate Claudine, alam niya rin po. So, sabi ko next year, siguro mga 10 ang tatanim ko nito. Kasi, mahilig po kami sa leaves na po sa mga green leafy vegetables. So, lagi po akong kumukuha niyan. Basta kahit na ano, may pansit, sinigang, lahat ko po linalagyan. So, next year, tatanim po tayo niyan. Ewan ko kung mayroon pang binibenta yung pinagbibilhan ko niyan. So, siguro sa Sunday, ask ko si Frank kung gusto niyang puntahan namin pag wala kayong, kung maganda po yung panahon na po. So, kukuha po tayo ng konting sili kasi meron pa akong katrabaho na ano po siya, original na African. Mahilig po siya sa sili. Mag-asawa sila. Mahilig po sila sa sili. So, alam mo na, kung ano tayong meron, magbigay na po. Kasi medyo mahirap din pong hanapin yung manghang na ganito. Kailangan mo pang pumunta sa mga Asian store para lang makabili ng manghang na ganito na po. Hindi basta-bastang makakabili ka kasi hindi nga mahihilig yung French sa maanghang. As in, sa kuleg ko, like, yung nakakatolerate ng anghang, kunti lang talaga. Hindi ganun kadami yung mahilig sa maanghang. So, yung isa, yung mahabang to, itong makita nyo, yung pangsigang to. Tingnan nyo. Nakapatubo po tayo ng isang pangsigang. So, sana next year, makakuha tayo ng binhi nito. No? Kasi maganda to ito yung nilalagay ni ka-farmer sa lechon. Yung sa tiyan ng lechon. Tapos mayroon pa rin tayong ayan, ito, kale pa rin yan. Yung tomatoes, ganyan, no? May tomatoes pa rin tayo. So, kahit, December, ano na ba ngayon? 16. So, yung manok, mahilig po sila sa tomato. Binuksan ko na yung garden, pero,
takot silang pumunta doon. Ewan ko bakit. Parang natatakot silang pumunta. Hindi sila nasanay na pumunta doon. Aalis pa naman po kami, so kailangan nilang pumunta doon kasi sasaraduhan namin yung doon. Ayan, di sila makakapunta sa front. Kasi nga ayaw namin pumunta sila sa front kasi baka mamaya may makalipad o di ba, wala po kasi kami dito. Although may pupunta-punta, lagi namin dito lang sila sa likod. Malaki naman yung likod. Kaya okay lang. Yun, dami pala dito. Yan. Kanina linagyan ko rin ng ng dahon. Sarap din po ng dahon ng sili na po. So, ako kasi mahilig talaga sa dahon-dahon. Si Frank mahilig din siya. Hindi po kasi talaga siya maselan. Yun ang maganda sa asawa ko kasi kahit anong pakainin mo, gulay, lahat kinakain niya na. Pati nga taba kinakain na eh. Dati binibigay niya sa akin eh. Ayaw niya nang ibigay. Sabi niya, are you sad? Because I don't give you any more fat. Sabi ba naman sa akin. Sabi ko talaga. Tapos nag-aagawan pa kami niyan sa greens. Kasi mahilig din siya sa greens. Kanina, lagyan ko yung atay ng greens. Aba, talaga namang gusto niya talaga yung greens, ha. So, kunin natin yan para mamaya lagyan niya rin ng greens yung... Nagluto na po kasi ako para mamayang gabi. Yun po, may pasok po ako kaninang umaga. So, tonight, gawa po tayo ng croque monsieur. Croque monsieur. So, yung croque monsieur, it's ham, and you need to buy yan. Yan, sandwich. Patawag sa atin yan. Tapos, lalagyan niyo po ng butter or margarine. Tsaka, kailangan niyo po ng cheese. So, kami po, Gruyere ang ginagamit namin. So, if you have cheddar, yan. Tapos, lalagyan ulit natin dyan ng cheese. Para maraming cheese. Sila ayaw po nila ng taba. Tatanggalin natin yung taba. Talaga. Kita ba? Kita ba? Kita ba eh? So, ang iba nilalagyan po nila ng creme fraiche. Pero ako hindi ko nilagyan kasi yan. So, ham po ito na cook ham ang lalagay natin. So, si Sam medyo masakit ang ngipin niya kasi binaguhan po yung di ba may brace po si Sam? Binaguhan yung binaguhan siya ng bagong, ewan ko ba yun, yung metal na nag-hold sa teeth. Binago yun lahat. So, hinigpitan. So, ayan. Kaya masakit yung ngipin. Ewan ko kung makakain ito si Sam. Dalawa daw kay Frank. Sabi ko ako isa lang kasi. Pero parang gusto ko dalawa na rin kasi parang gutom ako Parang gutom si Manay So, ito po yung ham na binili ko doon sa pinagbo-workan ko. French po, tinatanggal nila yung balat. Kaya pag bibili po kayo dito sa, except yung pang-barbecue nila, lahat wala ng balat. Tinatanggal nila yan. Ganyan po talaga ang gawain nila dito. Pag bibili kayo ng karne, wala ng balat yan. So, kung gusto niyo ng balat, kailangan kayong magsabi. So, sabihin nyo, oh, bukas gusto ko ng ganyan-ganyan. Pero gusto ko, ay, ito pala, hindi ko nilagyan ng cheese sa loob. Gusto ko nang huwag tanggalin yung balat. Kasi tinatanggal po dito yung balat. Gisep. Gruyere.
up. Si Osh, paborito rin to. Kaya lang, wala si Osh. Gawa na lang tayo ulit pagdating ni Osh. Si Osh po ay many exams. Dami niya pong exams. So, pero happy po siya kasi yung first note niya, siya ang pinakamataas. Pangalawa, pinakamataas. 18 out of 20. Ano yun? Translation, Chinese to French. So, sabi niya nga, kahit medyo, hirap. Grabe yung work niya, at least nakapag mataas yung grade niya na po. Kasi si Os ayaw niya ng, gusto niya, ayaw niya nung defeat parang gusto niya laging mataas ang grades niya. Kasi grabe siya mag-aral. Naabot siya ng matanga. Alam niyo po yung matanga. Gusto, madaling araw yata. Yan, kulang pa yan. Kasi, pagdalawa, kasi isa lang, kulang yung pagkabilang ko kasi ako may soup naman. So, another. Ako, tatanggalin ko lang ng moment kasi gusto ko yung taba. Lalo na yung tabang medyo na tawag nito. Ang mga kukham naman po, masarap siya pwede kang sa sinangag, no? Pag nag-fried rice ka, sarap din yan. Nadagdagan na lang natin yung Yan. So, mamaya natin yan i-bake kasi wala pa si Sam. Pag nandito na si Sam, saka natin siya aanhin. Saka natin siya lalagay sa i-cook na po. Nalagyan natin ng cheese. Kasi, tinanggal ko po kasi baka makaka-copyright tayo. Mga perch may live ko sa Gruyere. So, ako dinadire ko na po siya dito sa grilled, no? Kasi mas maganda yung pagkaka-grill niya. Yan. Yan ko, monsieur. Yung iba, nilalagay yan sa parang, tawag yung machine. Meron kami ng ganon, pero mas gusto ko na sa yung pinanggagawan po ng gaufre. Meron din kaming pang croque-monsieur, no? Pero mas gusto ko na siyang ganyan. So, ito marami pa. 6 po yung ginawa ko. O yung binili ko. 6 na slice ng malalaki. Usually po yung kukham, mahal din po yung kilo niya. Almost 19 to 22 euro yung 1 kilo na po dito sa France. Medyo may kamahalan din po yung ham. Yan. Ito po ako doon. Yung tomato. Kukunin na natin. At meron pa rin. Ito, painaan natin tong sabaw. At baka dito. Pinapapunta na namin yung 2 manok. 2 na lang yung manok natin. Ito po yung tomato. Aba, hindi rin kakaraon mga dimongkog Yan. Wala na yung tomato. Na po. Pahulin na. Yung iba hindi na magkakahinog. So, ito baka mahinog pa. Kunin na natin. Pwede naman sa salad na po. So, ito malamang. Ito, umano na po. Tag nito.
na-froze na. Yan. Yun ang mahirap pagkabuhay. Yung buhay ay may winter. Yan lang talagang problema mo. Kuha din tayo ng celery. Pero yung celery parang... Ay, celery. Yung bell pepper. Si Franklin alamig ay sumama. Kala mo layo eh. Sabi niya ikaw na lang kasi nalamig daw siya. So, doon tayo sa kabila. Ang liliit pa ng ng bell pepper. Pero kunin na natin kasi nabubulok na ba? Nawa na. Pwede naman. Pwede pang gamitin yung ganito. Hindi na yan lalaki. Last year namigay tayo. This year hindi kasi sobrang liit. Pa ba? Last year sa sobrang dami. Pati yung mga dumadaan binigyan ko. This year, hindi kulang yung oras. Ewan ko kung lalamig ulit, but kuruhanin na natin tong mga sili na to kasi pwede natin tong sa suka. Kasi huminog ng konti pero wala, no time. Kamatis. Tapos gusto ni Frank mag darang-darang na kamote sa chimney. So, ayan, magdadarang-darang kita. Joke. Oh, winter na. Ayan. Hindi ko na po pinakita yung paggawa ko nung nag-aaral po si Frank ng Tagalog. Narinig niya siguro. Excited na, pero matagal pa po kami uuwi. Bumili na po kami ng ticket. Kaming 4 pa ang uuwi. Kasi sumama ulit nila Osh tsaka nila Sam. Although, na po sila, no? Masaya naman kami kasi syempre, kahit na si Osh magto-23, gusto pa rin umuwi ng Pinas. Kasama kami na po. Tapos si Sam, po siya. 19, si Sam 19. So, uwi kami ng June, mid-June. 6 weeks lang kami, kaya lang 6 weeks lang po kami. Balak po namin umuwi ng Bicol. Siyempre, kasama namin si Lola. Kasi siyempre, namimiss din ni Lola yung mga kapatid niya. At sana nga makauwi kami at wala pong bagyo na po. Kasi that times maulan na. So, wala kaming plano na kung anong date, ganun. Basta pag mainit, arangkada na po kami papuntang Bicol para makauwi po kami. Kasi matagal na po kami hindi nakapunta. Marami din po ako mga pinsan doon. Kaibigan, po. So, madalo natin. At yan po yung plano namin. Nabili na namin yung ticket. Tapos, ang maganda pa, sinabi ko, kahapon kausap ko po si ka-farmer, si bro. Sabi ko sa kanya, pag po kasi, ano ba tawag nito? Naririnig yung baka tayo. Copyright, naririnig yung sounds ng niya. May po kasi yun, may patalastas yung pag-aaral niya ng Tagalog. Lagi po kaming Arab Emirates yung namin, yung aeroplano kasi may miles po kami. So, nakailang miles na rin kami kasi pabalik-balik. Tapos si Osh nang pumunta ng China, ganun din po. Nung pumunta rin kami,
So, na-accumulate namin yung points. Siguro, makakapag-gain kami ng 1 ticket claim after na po. So, and this year, mayroon po silang Clark. So, sa Clark po kami susunduin. Sabi ko kay bro, ayan, sabi ko kasi 40 kilos each kami. Sasayarin namin yung 40 kilos. So, kung anong mga dadali natin, kung ano. And then after, sabi ko, sunduin mo kami. Walang problema yun, Meng, sabi niya. So, pakasundin kami ni bro, tsaka ni kuya na po. Kasi syempre, 4 po kami. Pati yung bagahe. Balak din ni Frank na, sabi ko, wag mo nang stressin si kuya. Gusto ni Frank na lagyan po ng top load yung Isuzu, no po. So, gusto niyang kausapin si kuya. Sabi ko, wag na mo nang gaano stressin si kuya. Gusto niya pang lagyan ng top load para pag aalis po kami ay malalagyan po yung top load ng yung sasakyan ng mga bagay-bagay na po. Syempre pagka 7-seater po kasi yung Isuzu at pagka lahat na accumulate yung 7-seater, wala nang masyadong gaanong space, no po. So, gusto niyang palagyan ng top load, yung parang top load. Ewan ko kung magkano, so may budget naman daw siya. So, kaya dito sa bahay, at least this summer, medyo tipid-tipid kami. Gawa ng syempre yung gulay. Di kami masyadong bumili ng gulay. Mahal din po kasi yung gulay sa plaza. Pagbibili ka ng mga aromatic, no? Mga aromatic na yan, hindi ko nang binibili kasi lahat nasa garden. Bibili ka niyan, minsan almost 2 euro din. So, kung dahil kong tinanim ng mga pang pabango ng ating celery. So, bibili ka ng binhi, 30 cents. Tapos, yung celery po ay all year. So, yung pag nakatipid ka, yun po yung uwi namin na po. So, hindi kami masyadong magastos sa material things. Hindi kami mahilig bumili ng mga mamahaling bagay-bagay. So, makikita nyo naman po yung buhay namin dito. Ang kaligayahan ko naman lang po ay flea market. Gusto ko po kasi mahilig po ako sa mga vintage na bagay-bagay. Ewan ko pa, siguro pinanganak po ako nung anong siklo, no? Pero joke lang po yan. So, yun po yung namin. Ang goal po kasi namin ay makauwi ng Pinas every year at makasama yung sila mama, mga kapatid ko po, mga butingting na mga pamangkin, na makukulit, nakakamiss po kasi. Pagka ganitong age ko nakakamiss po yung bata. Kasi ako mahilig sa bata. Si Frank mahilig din po sa bata. So, nakakamiss po yung may kakulitan kang bata, may lalambing-lambing sa'yo. Although yung mga anak ko malambing pa rin, si Sam naglalambing pa rin po yan. I mean, kahit ganun na yung kalaki, may time na malambing yan. Pupunta yan sa room, maglalambing. Kahapon, lininisan ko yung paa niya. Ko po. Yung kuko niya, lininisan ko. Pero hindi ko na po kasi lahat nabablog na po. Kasi si Sam ayaw masyadong magpakita sa pagbablog. So, lininisan ko kasi, mechanics po siya, di ba po, ng mga boat. Ako, ang itim po ng niya. Daming oil na, basta, ko nga, lininisan ko, minanicure ko, wala pa din mangyari, sabi ko. Tapos yung paa niya, ko sa sodium bicarbonate. Lininigan ko baga. Wala pa rin nangyari. Yung kanyang kuko ay maitim pa rin sa kamay. Pero yung yung sa paa malinis. Kasi syempre, ko po yun sa mainit na tubig na may sodium bicarbonate. Tayo, magdaldal na naman si Manay. So, ito po yung kalabasa. May kalabasa po yan. Tapos, nilagyan ko po ng shrimp na po. So, bibigyan ko po yung katrabaho ko na gustong-gusto to. Tatawagan ko mamaya at sasabihin kong dumaan dito sa bahay. Kasi yung nanay noon, doon lang sa may dulo nakatira. Para matuwa naman siya. Ayan. Sabi ko, pag gagawa ko, dadagdagan ko na lang at bibigyan kita. Babo. Yan, po kami, sardinas. Sardine. Parang tawagis sa atin na po. Tabilis. Tawag ni mama dito. Nakalimutan ko sa Bicol yung tawag nito, men. Yan. Paborito rin to ni Lola. Lola kasi, makaisda po yun. Kahit araw-araw isda, hindi
Hindi niya namimiss kasi Laking Bicol. Lagi kami noon puro isda. Ganun. Mga paborito niya, paborito ko rin. Pero mas paborito ko po yung tulingan kaysa yung gusto niya, yung paborito na ni Kaparmer yun, yung ano ba tawag doon? Kalimutan. Baraka, paborito niya rin, yung lapu-lapu na po. Samaral. Naku, paborito ni Lola yung samaral. Ako hindi ko masyadong paborito yung samaral. Kumakain ako, pero hindi siya talaga yung makikita kong mas may mga isdang miss na miss ko talaga eh. Gaya ng tulingan is namarkahan po yung ano ko noon, yung buhay ko ng tulingan kasi that time pag bibili po si Papa ng tulingan, piso lang isa, minsan 100 na tulingan. Prito pa lang yan. Naku, nagpapasay na po kami noon. Kinakain na namin yun. Tulingan, tapos bagsasabihin niya, "Oh, Meng, bili ka ng asin." Diyos ko, tabil-tabil ako niyan kasi natatakot pa ako kasi yung bila ng tindahan, kahit ang lapit, pag bata ka, yung imagination niyo po, matindi. Siyempre, pag mga hangin-hangin, tapos sasabihin pa nila may aswang. Alam mo naman sa atin, totoo nga yung nakita ko sa reels, na pag yung mahirap, tumanda, at ang haba ng buhok, sasabihin ay aswang. Tapos, pag mayaman na tumanda, sasabihin, healthy living. Pero hindi nila alam dahil pag mahirap ka, na tumanda ka, kasi minsan mas healthy living na kaysa sa mayaman dahil hindi ka nakakabili ng mga kalukuhan na pagkain. So, puro ano ka lang, di ba? Gulay na po. Yun po yung nakakapaghabal ng buhay. Sasabihin, aswang. Nung doon sa amin, ganun din. Sa San Vicente. May matanda po doon, ang bait-bait pa naman. Aba, lahat sinasabi, aswang daw. Pero that's not wala naman aswang talaga, diba? Napadalda lang talaga. Nakakwento ko ng kwentong ano. Tapos si maming po noon, dami niya mga kwento-kwentong nakakatakot din. Kaya pagka, pagka ako'y inuutusan bumili ng, mantika. Yung mantika noon, lang eh. Yung 5 piso. Nakalagay lang yun sa plastic na po. Siyempre, puro pobre lang mabili ng mantika. Ganun-ganun lang po. That time. So, pagbibili ko, takot na takot. Sinasama ko po yung aso namin, si Blackie. Yan. Kwentong lang namin yan. Ito na. Hindi nagsisimbag yung bibigyan ko. Sabaw natin. Malamig. Laging may soup. Kasi malamig. Oh. Naku, nasa tuktok. Nang ginagawa ni Frankie. Tana din mong kog na ito. Tout ça? Non, ça là. Petite? Oui, la petite. Hein? Ouais. Attention, hein? Attention. Tu restes au milieu, hein? Sabi ko sa kanya, baka matumbas siya. Like, Kamedia. Matindi daw ang pag matanda ka na, hindi mo na kayang gawin yan. Kasi umaga po. Mahangin pa rin sa labas. Di po tayo makapag-video. Kasi ang hangin tapos ang lamig. Ito po yung mga saradiyot baga na talong. Mga maliliit na talong na kinuha natin sa garden na po. So, linuto ko na kasi sabi ko baka mabulok. Yan. Sayang din kasi. Masarap po yung mga ganyan. Mga bansot ang tawag sa Bicol. Bansot ba? Yan. Di na lumaki. Gawa lang siya.
winter na nga. Ayan. So, ano natin. Ayan. Ulam namin ni Frank, ano lang, omelette yan. Tapos, parang gusto kong mag-sardinas mamaya. So, nakalimutan ko pong maglabas ng, mag-meet kami mamaya kasama si Sam. Sabi ko, dahil nakalimutan kong maglabas ng meat, gulay na lang tayo kako. Si Frank naman kasi, mabilis kausap yan. Hindi naman yan na, hindi po siya masela. Ay.